Kumusta kayo? May isang ibon na halos araw-araw nating nakikita, di ba? Pero naisip niyo na ba kung ano yung kwento sa likod niya? Well, halikayo't samahan niyo akong alamin ang alamat ng ibong Maya. O di ba napapansin nyo? Bakit kaya yung ibong Maya parang laging busy, laging may ginagawa, laging gumagawa ng pugad? At bakit yung kulay niya napakasimple, parang kulay lupa lang? Alam nyo, yung sagot daw dyan ay nasa isang napakatandang alamat. So, simulan natin yung kwento sa unang yugto. Isang prinsesang walang kapantay. Dito mismo mag-uumpisa ang lahat. Sa isang kaharian at sa isang prinsesa na, well, mahirap kalimutan. Sabi nga sa mga kwento, noong unang panahon, sa isang mayaman at masaganang kaharian, may isang prinsesang ang pangalan ay Maya. Siya yung bida, yung sentro ng atensyon ng lahat. Si Maya, kilalang kilala sa kanyang pambihirang ganda. At syempre, napapaligiran siya ng lahat ng luho at kayamanan na maiisip mo. Pero, may isang malaking pero eh. Kasi sa kabila ng lahat ng yun, siya ay sobrang tamad. At hindi lang yan, sobrang damot pa. Yung panlabas niyang anyo, nako, kabaliktaran ng nasa loob niya. Pakinggan niyo to. Ito raw yung madalas niyang sinasabi sa sarili niya habang nakatingin sa salamin. Ako ang pinakamaganda sa lahat. Ang lahat ng ito ay para sa akin lamang. Dito pa lang no, kitang-kita mo na agad kung gaano kalalim yung kayabangan niya. Okay, so punta naman tayo sa ikalawang bahagi ng kwento, ang babala ng Jawata. Dito na papasok yung turning point, yung isang pangyayari na susubok talaga sa puso ng ating prinsesa. Isang araw habang si Maya ay abalang-abala sa paghanga sa sarili niya, isang mahiwagang diwata pala ang nagmamasid. At napagpasyahan ng diwatang to na, subukin nga natin ang puso ng prinsesang to. Isang pagsubok na babago sa buong kapalaran niya. At sino nga ba itong sumubok sa kanya? Isang diwata. Para lang sa kaalaman ng lahat, sa mitolohiya ng Pilipinas, ang diwata ay isang napakamakapangyarihang nilalang. Madalas sila yung mga tagapangalaga ng kalikasan at may kakayahan silang magbigay ng biyaya o kung kinakayangan, parusa. So paano nangyari yung pagsubok? Ganito yon. Una, yung diwata nag-anyong isang matandang pulubi. Pangalawa, lumapit siya kay Maya at humingi lang naman ng isang maliit na piraso ng tela. Pangatlo, si Maya na naistorbo sa pagpapaganda niya ay biglang nagalit. At pang-apat, malupit niyang ipinagtabuyan yung matanda. Grabe. Bawat hakbang, isang pagkakataon sana para sa kanya. Pero lahat sinayang niya. At doon na, binitawan ng diwata ang kanyang nakakatakot na babala. Ang tunay na ganda ay nasa kabutihan ng puso, pagsisisihan mo ang iyong kasakiman. Isang pangungusap lang, pero ramdam mo na agad may mabigat na parusang darating. At yan na nga, yan ang nagdala sa atin sa ikatlong yugto, ang sumpa ng ibong Maya. Dito na natin masasaksihan kung ano ang naging bunga ng kanyang kasakiman at kawalan ng puso. Sa isang iglap lang, nawala lahat ng ipinagmamalaki niya. Yung mga gaganda at magagarang damit niya, biglang kumupas at naging simpleng kulay lupa. Yung simbolo mismo ng kanyang kayabangan, biglang naglaho. At tingnan nyo to, ito yung naging parusa sa kanya. Isipin nyo, yung dating prinsesa Maya na turo pahinga, tamad at makasarili, naging ibong Maya. Ang magarang damit, naging simpleng balahibong kulay lupa. At ang parusa niya, kailangan niyang laging maging abala sa paggawa ng bahay niya at laging maging mapagbigay sa mga inakay niya, eksaktong kabaligtaran ng dati niyang buhay. At tuluyan na nga, siya ay naging isang maliit na ibon. Pinalayas mula sa palasyong dati niyang kaharian para maghanap ng sarili niyang matitiran habang buhay. Wala ng mga alipin, wala ng kayamanan, ngayon siya na mismo ang kailangang magsumikap para mabuhay. So ngayon, pag-usapan naman natin yung pinaka-importante, yung huling bahagi, ang aral sa likod ng alamat. Kasi okay, tapos na yung kwento, pero ano ba talaga yung gustong ituro nito sa atin? Diba bawat alamat may dalang aral yan? At ang pinakasentro ng lahat ng aral na to ay simple lang. Ang kayabangan at kasakiman ay laging humahantong sa kapahamakan. Isang paalala na kahit gaano nakatagal ang kwento, totoo pa rin hanggang ngayon.
So, bakit mahalaga to para sa atin ngayon? Kasi, una, pinapaalala nito sa atin na ang tunay na halaga ay nasa kabutihan ng loob, hindi sa panlabas na anyo. Pangalawa, tinuturuan tayo nitong maging masipag at responsable sa buhay. At pangatlo, at siguro pinakaimportante sa lahat, ay ang matutong ibahagi kung anong meron tayo sa mga mas nangangailangan. Yan yung mga aral na hindi dapat basta-basta kinakalimutan. Kaya naman, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Sa ating mundo ngayon, sa modernong panahon, paano kaya natin maipapakita yung isang tunay na ganda, yung isang klase ng ganda na hindi kumukupas dahil ito'y galing sa puso at nakikita sa ating mga gawa?